Magandang araw sa inyo mga ka-Shih Tzu lovers. Andito na naman tayo, ang inyong Kuya JR para magbahagi ng kaunting kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng ating mga Shih Tzu. Mga ka-Shih Tzu, nais ko lang pong malaman nyo na bago tayo magsimula na ako po ay hindi vet. Ako po ay isang breeder lang din po ng Shih Tzu saka ng Pug. Ang ibabahagi ko po sa inyo na to na kaunting kaalaman ay naging paliwanag lang din po sa amin ng vet. Kung naranasan nyo po kasi na nagpa-vaccine kayo ng puppy, makalipas lang ang 1 linggo, ilang araw, nagkasakit na yung puppy nyo, andun meron ng namatay. Nangyari po sa amin talaga yan. At nung kami uling magpa-vaccine ay tinanong ko siyempre sa vet kung bakit ganon. Ang naging paliwanag niya sa amin, dapat pala yung puppy daw pagka na i-vaccine na o first vaccine, hindi na dapat natin pinadededi pa uli sa inahin. Dahil daw ito may nakukuha siyang antibodies sa gatas ng inahin na siyang lumalaban o tumatalo sa 5-in-1. Kaya simula nun, hindi na namin ginawa yung gano'n na pagka-vaccine ng puppy, pinadededi pa sa inahin. Talagang totally, pag na-vaccine siya, awat na siya talaga. Hindi na namin pinadededi pa. Dahil malakas naman ang kumain yung 6 weeks . At nung gawin namin yon, alam niyo po ba yung mga puppy, malakas sa sipon. Sa bagay, hindi naman po kasi hindi kami inaanuhan ng virus. Sabi ko nga sa inyo, yung puppy, lalo na sa Shih Tzu, yung mga alaga natin, konting sipon lang yan, iniinda na nila, di ba? Tumatamlay na sila kaagad. Tapos hindi natin alam ang gagawin natin. Yun pala ang nagiging dahilan nun. Pagka na-vaccine na, tapos pinadedi pa natin, mawawala ng talab yung 5-in-1 na panlaban nila sa virus, di ba? Sa sipon, sa parvo, sa distemper, yan, mga marami pang ibang yung 5-in-1. Nawawalan pala ng talab yan pagka yung nakadedi sila sa inahin nila. Yun nga sa antibodies ng inahin, tinatalo na yung gamot. Kaya humihina rin pala, kaya pala ganon, parang nawawalan ng talab, parang hindi rin tayo nagpa-vaccine. Yun ang naging sa amin ng vet. Kaya simula nga nun, hindi na namin ginawa uli yun. Talagang pagdating ng 6 weeks at pinabaksin ng puppy, awat na talaga. Hindi na namin pinadededi pa. Simula nun talaga, hindi kami na problema sa puppy. Kaya lang siyempre, puppy yun, kailangan tayong magpainom pa rin ng vitamins, di ba? Vitamin C, basta kailangan natin siya ng painumin lang ng vitamins, pero hindi na siya sakitin. Ibig sabihin kasi, yun nga, nung ginawa nga namin yun, na pinadededi pa namin, nung una kami nag-aalaga ng Shih Tzu nun, yung mga puppy namin, kahit na-vaccine na, pinadededi pa rin namin. Tapos yun nga, minsan may sipon. Pag nasipon na masyadong lang dinaramdam, tumatamlay na sila kaagad. Hindi naman namin ngayon alam ang gagawin namin. Andiyan pa yung kami ng antibiotic, vitamin C. Mali pala ang ganong ginagawa natin. Kung naaawa tayo sa puppy na hinahanap yung inahin at hinahanap yung pagdede, hayaan lang po natin. Mas kawawa naman po sila kung magkakasakit, di po ba? At yun po yung isa na natutunan ko sa vet. Sa tagal na namin na nag-breed, mabuti naman po at mabait yung vet. Talagang sinasabi niya sa amin yung mga dapat namin gawin. Dahil doon po talaga namin pinabebet yung mga aso namin. Sa may mga gusto pong itanong dyan about sa pag-aalaga nga nitong Shih Tzu, magtanong lang po kayo, huwag po kayo mahihiya. At sasagutin ko naman po kayo. Yan lang naman po ang maitutulong ko sa inyo. Kaya po, kung may gusto kayong itanong, sasagutin ko, matulungan ko kayo sa
pag-aalaga ng Shih Tzu, kailangan naman po yung nalalaman natin sa pag-aalaga ay ibahagi natin. Saka po yung mga home remedy, ituturo ko po sa inyo yan. Sige po guys, hanggang dito na lang po yung maibabahagi ko sa inyo. Masalamat po sa inyo. Sana po suportahan niyo po ako sa ginagawa ko na to, para po makapag-content pa tayo ng maraming kaalaman tungkol sa pag-aalaga natin sa Shih Tzu natin. Maraming salamat po ulit mga ka-Shih Tzu lovers.